Dito ngayon sa food court guys, oh. Nagbaba na ako. Ayan ang SNR. Sinihan. Ito, may bagong kotse. Ito guys, naulan, oh. Paano tayo makauwi nito? Naulan. Basa tayo nito. Dito ko sa labas ng SM City guys, parking area. Naulan. Paano tayo makauwi nito? Naulan. Lalakad pa naman sana ako kasi doon ako dapat dadaan sa Time Beach. Naulan. Anong gagawin natin ngayon? Ay di mag-ano tayo. Doon na tayo sa main entrance sasakay. Sakay tayong jeep papuntang Sandawa. At mag-ano tayo. Yung sasakyan na Panakan na SM Ecolan papuntang SM Lanang. Yung dapat sakyan ko papuntang SM Lanang, mga pwedeng duty pa doon. So yes, kailangan maaga ako makauwi dahil nga mag-capture ako ng mga picture, video, kasi nga nadidemolish na pala yung bahay namin sa Kaingin, o yung tinatawag na Pink House. Nakakalungkot nga guys kasi nagiba na pala. So yan ang aking vlog. Mamaya if I have time, mamaya ay mag-capture muna ako ng mga picture, mga video para sariwain ng mga pangyayari doon sa lumang bahay namin na nagiba na kasi dinemolish na. Wala kasi doon yung pamilya ko, nasa Amerika, kaya wala akong update. Nag-try ko tumawag sa Cavite, walang sumasagot. So di ko alam kung sinong tumawag doon sa bahay namin. At try na tawagan si Mother Queen dahil nga busy. Nasa ano sila, San Francisco, California. So ako ay nandito naman sa Mindanao. Malayo ako. Wala tayong magawa. What to do? Kung hindi, maghintay na lang kung kailan sila uwi. Hindi pa kasi ako makababang Maynila dahil nga siguro hintayin ko lang munang matapos ang eleksyon bago ko mag-apply ng trabaho. Relax muna ako more than a month kasi next month eleksyon na, diba? At makapag-relax man lang tayo ng more than 1 month. Bala ko umuwi ng Leyte o kaya doon sa Bohol, doon sa mga biyanan ko, doon sa lugar nila Mother Queen, kasi meron akong pupunta na kamag-anak ko rin sa Bohol. Marami akong schedule guys na dapat puntahan. Meron pa nga nag-alok sa akin na kasamahan ko mag-apply doon ulit sa Middle East. So ulit shout out si Sio na taga Digos, kasamahan ko yan sa ADNOC, Abu Dhabi National Oil Company. At inaanyayahan ako mag-apply doon sa kanyang agency papuntang ano naman, Saudi Arabia. At tingnan ko kung makababa akong Maynila kasi sa ngayon medyo higpit sinturon pa ako ngayon dahil nga katapos lang ng aking seasonal contract doon sa I-Core. So kailangan medyo konting tipid. So anyway, see you. Kumusta ka dyan sa Digos? Naway nag-imaayos ang iyong pamumuhay dyan kasama ng iyong pamilya at sana ay matuloy kayo papuntang Middle East. Kasi sa edad ko na to dapat hindi na ako babalik ng Middle East guys. Kasi tama na yung pag tatrabaho ko doon. More than 22 years ako nagtatrabaho sa Middle East. 3 years in Saudi Arabia, sa Riyadh, saka 19 years sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. So tama na yung panunungkulan ko doon. At immune ang katawan ko sa init doon. Kung baka sa anong nakayanan ko nung araw. Ngayon baka hindi ko na makayanan kasi nga laging malamig ang aking pinagtatrabahoan nga. Kasi nga sa BPO company talagang lamig, diba? Doon balik-kabaliktaran, sobrang init talaga guys. Karabing init talaga doon. Talagang nakarelate yan nung nakapagtrabaho talaga sa mga petrochemical plant. So sana matuloy kayo siyo. 10 ng ating mga kasamahan na dating sa ADNOC na trabaho
At dalangin ko na magtagumpay kayo kung ano mga nais nyo. Actually, yung ibang mga kasama ko guys, sa ADNOC, Abu Dhabi, Abu Dhabi Petrochemical Plant, nandoon na, Saudi Arabia. Shout out ka pala kay Faisal. So, Faisal, pareha kami ng religion noon. At isa din siyang Malik Islam. At naway magpatuloy kayo dyan sa Saudi Arabia at na maganda at maayos ang inyong kabuhayan dyan. Alam ko naman masaya kayo dyan. Dahil nga karamihan naman dyan mga Balik Islam. So yung guys, at qualified ako kung tutusin. Dahil nga nagtatrabaho ako sa Petrochemical Plant 19 years. At every year may bakasyon. Pero mostly ini-encash ko na dahil nga para mapadala sa pamilya nga ang payment sa encashment pag hindi ka nagbakasyon. So maganda ang trabaho ng petrochemical guys, petrochemical plant guys. Huwag ka lang talagang malulun sa sugal, malulun sa credit card, sa lottery, dahil mauubos yung sweldo mo guys. Alin man doon ang iyong mahiligan, lalo na sugal. Advice ko lang yan sa mga nag-abroad. Kahit gaano kalaki ang iyong sweldo guys at napasok niyo yung sugal, at tinitiyak ko sa inyo, ubos ang inyong pinagpaguran. Lalo na sa credit card. Kasi pag may credit card ka, bili ka ng bili kahit saan. Sky is the limit. Kain dito, kain doon, bili dito, bili doon, ganyan. Pag oras na ng bayaran ay talagang pagsisihan mo. Iba pa naman ang credit card sa Middle East guys. Parang baraha ang credit card doon. Hindi ka pwedeng isa lang ang credit card mo doon. Pinaka minimum ako na nandun, 6. So talagang mamumulubi ka doon pag yun igastusin mo. Ganun yan, marami nag-o-offer pag tatrabaho ka sa petrochemical plant. Lahat halos ng bangko, operan ka ng mga credit card sa loan. Diyan ako nabaon ng araw guys. Sa ibang video na lang yung ikukwento ko dyan.